last Sunday na ito. Verse 13, consider the work of God, for who can make straight what He has made crooked. In the day of prosperity, be joyful, but in the day of adversity, consider. Surely God has appointed the one as well as the other, so that man can find out nothing that will come after him. Ang ginamagapan namin siya. Ang pulong dalagi mo balaman ng Diyos, ipasidugan ka na mo sa mga kausapa sa mga pulong, ang gibasa karon sa mga kausapa o Diyos. Ihalad, gitugyan na mo kanimo ang mga kinabuhi. Espiritu kalaguglawas, ginudawata inyo na buhi sa sakripisyo na kanimo yung natak na para ka. Lord, wala kami laing dalang halad. Pumili ang mga pagpasalamat, pagdaig sa among mga ngabil, sa mga kasing-kasing Ginoo. Galaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Father God, magpakiginabit ka diha sa iyong mga katawhan, pinaagi sa iyong mga bulog. Kanimang tanong pinigimaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpamikot na. O again, balik ta sa Ecclesiastes 7. O nata sa second part sa ito ang mensahe. Kami lang together. Sinunod ba na? In the day of prosperity, be joyful, but in the day of adversity, consider. So nahuman nato last Sunday, sa adlaw, sa kadagaya, magbalipayon ka, o nining batagon maghisgot about sa adlaw sa kalisdanan. Okay? Okay, bakit kasi kinahanap ng prosperity ba? Dili ta makadawat og adversity. So kinahanglan balanse ang ato ang panglantaw diha sa paglihok sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen ba? So, in behalf sa ato ang mga kaigsunan, good morning sa tanan nato mga follow sa ato ang live of the day of adversity. Kung bisa sa to, usa sa bandayan nato ng mga Christians usahay, muna na nakalabang mag-diskuta sa last Sunday na ito ng mensahe, ang ganahan kayo pero mag-diskuta ng adversity, alaya sa na pastor eh. Pero nasayang ta ng kanang duha na gabikan sa Ginoo. Kung tingin mo ni Solomon. Right? So, tukma lang siguro nga tukiunsad nato kung unsa ang dapat nato nga reaction ang ngay nato mabuhaton panahon sa kalisdanan. Dili lang sa panahon sa kaharuhay nga kabaluta o sa atong buhaton kundi nga sa panahon sa kalisdanan dapat kabaluta. Amen ba? Hello? Okay pa lang? Dili kayo may kuhan nga naman. No? Okay. So whatever na kahit ang nato sa kinabuhi, gunahan man ta, mapobre, matanon man ta, mahamtong, gulang maninyo man ta, masinggan, naagay mga adlaw sa adversity nga maubod sa kinabuhi. Di, walay usa nga tao na kalibutan nga immune sa adlaw sa kalisdanan. Isang unsa nato, dili ta magingon nga mga nato, di walay adlaw sa kalisdanan, no? Gani, ang uban sa kuwan mas worse pa na ilaha. So no matter what your step in life, no one is immune to the day of adversity. Nagkaroon na sa ito. Ang Bible nag-portray sa ito ang kinabuhi sa simply nga kuwan. O reminder lang rin siya sa tanan sa ito. Kung kaya basta niya makalimutan lang na unsay paglantaw sa Bible din sa ito kinabuhi. Matod pa ni who? In chapter 14 verse 1, man who is born of woman is a few days and full of trouble. Ulo nag-iskuta about sa adlaw sa kadagaya, pero sa Bible ginaklaro sa nila nga nining kalibutan na matod pa ni who? Ang tao na himugso sa kababae, mubura ang mga adlaw ug puno sa kalisdanan, puno sa problema, puno sa pagsulay. O I believe nga pinatanan makarelate ano. Right? Nga marami makaingot nga gamay naman kang adlaw ng prosperity ng pastor, magdaghan na ng trouble. Mas makarelate siguro ta. Pero mo na description, mo na pagpadayag sa pulong sa Ginoo mahitungod sa tuang kinabuhi. That means, pag ingon niya nga full of trouble, dapat dili na tama kuratan kung na ay trouble na mag-abot sa tuang kinabuhi. Am I right? Kinag-iwan naman na ng Bible. Wala na, blessed
blessing na kayo, panalangin na kayo, dakong na kayo na napasalamat sa Ginoo, kung gamay-gamay ra na trouble nga mag-abot sa atong kinabuhi, at least wala kayo na maigo, anak. Di ba? Kung gamay ka na problema nga mag-abot sa atong kinabuhi, pasalamat sa Ginoo. Kaya ang Bible lagi mo dadaan nga puno sa kalisdanan ang ato ang kinabuhi. Again, and Ecclesiastes 2:23, for all his days are sorrowful and his work burdensome, even in the night his heart takes no rest. This also is vanity. Gani, matod pa ni Haring Solomon, yung siya nga, kaya ang tanan ng mga adlaw, ang tanan niya mga adlaw, puno sa kagulanan. O mag-isip kayo, imagine kasi nag-contradict ang Bible, in the sense nga, sometimes paano na ito kasi ang perspective ni Solomon is gikan sa tawhanon nga panlantaw. Kaya ang tema sa Ecclesiastes is life under the sun. Okay? Ang kinabuhi ni nga kalibutan, especially kung wala nila sa Ginoo, pero bisan pa ang mga tao mo na sa Ginoo, makaingon nga naagi yung mga kagulanan. Right? And his work, burdensome, ang iyang trabaho, bugat, galing bisan sa kagabion, ang iyang kasing-kasing, walay pahulay. Kung tinuod na siya, nga na mga tao muna, no, especially kung naka sa business, naka sa employment, nga bisan pagtulog di mo, muna na ba, ang imuhang hunahuna, kapag sa imuhang trabaho. Una yun sila nga, ay ang mga mag-uuma o mga, kaya mga ordinaryo mga tao, kaya pagkahapon na, wala siya nahunakon. Right? Tulog lang siya. Pero pag empleyado ka, sumala pa sa mga teacher, kung magulang teacher, una na ba, pag uli sa balay, gala pa o sana, mga chika, mga kuhan. So, dili lang ito sa eskwelahan nga naitrabaho. Pag ako sa balay, trabaho, daghan pa kayong hunahunahon, o tinuod na mag-ingon ni Solomon, even in the night his heart takes no rest, o kaya siya kakawangan na walay pulos. Muna for trial sa Bible diha sa ato ang kinabuhi. Matod pa sa kamang susulat niya siya nga, bisan pag nagbiyong iyang mata, nagtrabaho siya. Right? Ano ang iyang brain? Kung kabilat ka sa mga susulat, bisan pag naghiga na siya, may nagpahulay ang lawas, pero ang utok, anak, naglihok. Nga kung doon ay mga idea na mo pop up mo, bangon na siya kahalag kung sa oras sa gabi, para na iso na to, kaya papamupunta ka ito, mawala na to siya. Sometimes mo na siya ang kuhan nga, sa reality sa ito nga kinabuhi. Kung kita man, probably, hindi siguro tatanan makuha na pero managing ang Solomon. So, what is this day of adversity? In the day of prosperity, be joyful. In the day of adversity, sa inyo niya, consider. Sa panahon sa kadagaya, magbalibayan ka sa panahon sa kalisdanan, di siya nga paguna-una. O unsa ni siya nga atlaw sa adversity mo. Kung sa nato ha? Ang nabantayan ako ng verse, dili ang opposite sa joyful ang gigamit ni Solomon. Am I right? So, opposite sa joyful. Dapat sorrowful, ba? Pero dili na ako gigamit ni Solomon, hindi siya nga in the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity, consider. Now, let's talk about adversity. Nga naman, siya nga, kita na lang, probably, possibly, mahiagom na matter pa. Ang Hebrew word sa adversity is ra, that is bad, evil, disagreeable, malignant, unpleasant, giving pain, mirth, misery, unhappiness, displeasing, worse than, worse, distress, misery, calamity, injury. Isa nga sa panahon ni anak ng mga katalagman, mga injury, mga distress ni anak, ng misery, mga disagreement, sa panahon nga pangit ang mahitabo sa imong kinabuhi, ang pagdasig ni Solomon siya is consider. Right? O sa ato, saan siya sa kwan siguro nga muna no? Hindi tama, ano mawala na kasi. No, unsa na siya nga adversity, magwala ko mas like. Hindi ka. Anyway,
So, unsa na siya nga adlaw sa adversity when we are deprived of the temporal good things of this life. Ug una na makanang matod pa ni sulod siya nga in the day of adversity consider. Namuti ako ikon nga meaning sa impacta nga magduduol ata because ang pinakaduol nga Bisaya, I hope tama ang ako ang kwan sa consider. Sa panahon sa kalisdanan is pamalandong. Consider, pag hunaon na sa Encarta is na contemplate sa panahon sa kalisdanan is nga pamalandungi ang imuhang kinabuhi. Usa na siya sa kwan siguro sa to because muna no kanang halos kita tanan nag-agyo mga adversities sa kinabuhi. Sometimes that is the right time nga mamalandong na, right? Kay magpasok sa kapastor nga katong pagkakita niya sa pasok siya ko ay duduk makapamalandong ta ba sa katong ang aktor yang napasok yung anak ng kuan sa tambutso sa motor. Ano mahitabo ba niya? O usa makapangutana ta o kinahanglan maka-learn ta maghunaw na ta mamalandong ta nga unsay purpose unsay reason nani. O sa ko siguro pag ako na-learn na lesson sa pagkapasok nako is ano mo sa isa? Di na ako magpapasok otro. Kaya wala yung tapang na kung tambal. Wala. Ako lang yan ang nagatiman. Ako na to, magpapasok ko tulo. Wala, ikaw lang yung apoy ko. So, hindi na gimay. Nung mag-amping na. Ito. Ako na to. When we are deprived of the temporal good things of this life, and that is one yung matawag na ito kung daw sa kalisdanan. Mukha lang example, kumuha mga references sa Bible. Pero familiar tayo ng mga tao si Hagar. Isa na siya, mate ni Sarah na yang gihatag ng kang Abraham. Yun na sa diha ang nanganak si Hagar kay Ismail. So maghihingin na siya siyang amo o mga bakit lang hihilak mo na siya di sa kaako kagwanta nga magtanaw sa bata nga maghilak sa tuman nga kauhaw. I believe kung saan na siya mas matawag na itong day of adversity. At daw sa kaisdanan. Wherein, kanang dili niya tinuyuan. Dili siya mo nagbuot nga maroon na mahitabo. Nila pa ka na bang biktima siya sa mga paghitabo sa kinabuhi. At sometimes wala na ihapon na. Dahil mga adversity sa ang kinabuhi nga dili nato tinuyuan. Adversity tinuyuan? Siguro. Dahil na adversity nga tinuyuan. Hindi ka kabang umali sa tupata, napurdoy ka, o nasunog itong balay kay magdamhak ka. Wala na ito, ginituluan mga bata, magdulag puspuro, nasunog ang balay. So, tinuluan na siya. Itang aksidente, pero, katong sa mong silingan, nga nadamay ako manghod, hanggang nga, ano sa na-report na ito, ang cellphone nga gibiyaan, na naka-charge. Which is, kung kuna itong sabto na nga aksidente nga tinuyuan. Kaya dinangak mo siya. Another example is Elijah sa iya nga gisuko siya sa Ginoo. Mga kualan ng katong mga press ni Baal, and then sa iya nga gipangita sa iya gibukod siya ni Queen Jezebel nga sibat siya nga sa Mount Hor na sa to. O pila ka adlaw siya nga gabaklay nga walay kaon walay inom ngayon siya ug abot siya sa punto nga Lord. Pati na ako man man akong kinabuhi. That is a day of adversity diha sa tuwang kung wala ang grasya sa Ginoo. Matawag na ito kurang mamatay sa kagutom si Elijah, mamatay siya sa kauhaw. Another example, makuha na ito diha sa anda sa adversity, si Lazarus. Dito itong Lazarus, yung son ni Mary o ni Martha, dito sa Lazarus nga itong dito sa gate sa datok na tao. Ako na ito. Dito na makaingon nga pobre si Lazarus kaya doon siya kugihan, biktima siya sa katilingban. Nga maghulat lang siya sa mga munggo, nga mahulog sa dato nga balay, moro to iyang pagkaon. When we are deprived of the temporal good things of this life, that is the day of adversity. Now, it includes seasons of family bereavements. Laro na to, kabahin sa adversity ang mga pamhitabo sa mga pamilya. Musugutan sa dili, kinahanglang iandam na ito ang atong kaugalingon na usan ni mga adawa na mga mahal na ito sa kinabuhi ng mubiya.
Sabi ha, may kasakit akong mama. Ito naman, mataan eh. Nga naman, dili na ito na mapugnan. Sa panahon sa kalamidad, sa panahon sa mga aksidente, mabot na siya, o ganit. Example, pinakaunang example siguro na ito na makuha si Adam o si Eva. Try to imagine the first family. Sila pa lang, duha pa lang nilang anak, o nakasinating na sila sa unsa kapait nga biyaan sa usa ka sa mahal sa kinabuhi. Try to imagine, di ba? Dili to sa iyo in the sense nga muna wala mag-comfort sila, wala mga pamilya nga mudamay sila, wala mga parenting nga mo-vigil sila, mga vigil sa una. Pero try to imagine ang pinakauna nga pamilya sa diha nga ilahang gibutang dito sa lugnanan ang ilahang tinangga ang anak. And that is a day of adversity. For the first time nga makuha nilang munani ang kinabuhi, mamatay di ta. Mao to ang unang instance nga nakasinatig sila unsa ang kamatayon. Besides siguro sa katumananap nga gipatay sa Ginoo para mabuhatan sila og kinang sinina nga panik. Pero sa diha nga namatay si Abel, makuha na, balik gali, imagine gali ang kinabuhi for the first time sa history sa humankind na mamatay. Kung muna nga sa ito matod pa ni Solomon, in the day of adversity, consider Abraham o Sarah. So diyan naging mga Abraham, ubiyak ka sa imong pamilya, ubiyak ka sa imong mga parente kay ibutang ka dito sa yuta sa saad. Try to imagine si Abraham, pinakapananggan niya ng asawa, wala makabot na to sa yuta sa saad. On the way, namatay si Sarah. I believe, mga saan siya? Hindi ko siya matawag natin, malamas dito, lamas ng nanang mamatiyan. No. But that is part sa ito ang kinabuhi nining kalibutan. First nga po, ginamo sa bagong kamatay sa akong magulang. Although naman ako before ko ato. Pero muna, dako itong impact sa itong kinabuhi ba nga igsumo makita mo niya sa lumon, makaingon ka nga part na dyan. Dili mo masaktan ang sa kabata ng manana ba. Pero bisan sa kabata kay na may pagsabot ang natan. Makita nimo nga unsa kapalit sa mawala na imong mahal sa kinabuhi. Now, Mary and Martha of Lazarus. Si Mary si Martha makuha nato sa example sa because wala sila ginikanan sa ilahang nga kultura. Ang lalaki mo ang breadwinner sa family, anak na tayo. So si Lazarus ang nagtindog ingon nga amahan, ginikanan sa iyang do ka igsoon. Kung matod pa, wala naman ka naman ilabihan ka, masa na siya, kapait siguro sa ilahang kahintang mismo ang ilahang ginikanan wala na, then mamatay pag yun ang ilahang igsoon na lalaki. So, the day of adversity includes seasons of family bereavements. Dili na siya kabahin na o bakit ni Solomon. In the day of adversity, consider times of bodily afflictions. O nasayo ta, masakta ang kinabuhi. Naata sa kalibutan nga immune ta, isa pag naata sa Ginoo, dito makaingon nga dito madudlan o COVID, dito madudlan o bacteria, dito madudlan o kagaw. No? Ibig sabihin sa ampo nga Lord, tabunin mi sa imong hamilit nga dugo, lagi manghigayon nga mahitabo na siya. Si Job, si Lazarus, pag-ilang sinuta ka mo, balik ka mo. Ano bang, ako dito ko imagine, first time na basa sa Job zone imagine na tibok ng lawas, mapuno o tubag. Kaya gagmay pa rin, namin mga ako na ito nga hubagan ka sa imuhang ibisid ng paa, ibisod ka likod. And then, kaya kung kayo usan ang kahubag, sakit na, how much more itong sayahang tibok lawas. Now, so, when wearisome nights and days are appointed unto us, and when we are confined to our home or to our bed. Doon ay mga higayon nga muna na, ano ka lang, kasi mong balay.
or dili na kanya sa balay diha kasi higdaanan. I think high school ko sa unang na 3 days nga grabe nga kainit na murag sa siya kasalimuang naka ano na mo alay kami sa lungsod sudot tabunan tuubon ka then wala ipikto Lord kasi makani hapit ka pa kung bantay ani kung makaunahuna ka ulo wala ka mo sa Ginoo ato pero muna naman makaunahuna ka Ginoo tama ba kung naanak ka diha sa inyong bread na gano'n yung kapuyuan the day of adversity sometimes kabahin sa bodily afflictions. When the body is racked with pain and fever, the food is bitter and the life is painful. Pampait sa panahon ng wala na Igsoon, kada kamunay nato na na-share, kanusa ka magkasakit, napakapalitan o lamig na pagkaon. Ihawan o manok, hindi na kayo, iwag na kayo ka. Sabi wala tayo sakit. Sayang kung manok kay mangitlog pa na. Palitan ka, royal. Pamilya mo sa Bukit Royal, panda yun. Lamig kaya na kung wala kayo sakit. Kung na kayo sakit, wala ang lasa. When food is bitter, when life is painful, huwag mo na siya ang realization. That is the day of adversity o makapamalandong ka. Or dapat ang mamalandong. Am I right? Kaya bisan pa kita karoon mga Christians, una tayo sa pastor ako nabasa sa inyo. Kapag na-membro niya nga magkasakit, dili siya mag-ampo, hangtod nga, ihatong ko nga, mamalandong sa tabran. Mamalandong sa kasis. Pagpiso siguro na ako na. Dili ito mag-ampo, hangtod nga, namalandong itong nagkasakit. Kasi na dapat pamalandungan ba? Kaya mapagiging sa Bible, di ba? In the day of adversity, kami mga normato minimisa, kasi makampo na. Wala ko yung pagpamalandong ba? Kasi na ito siya dapat pamalandungan. Diba? Pinungdumi ko, pag natin ang buwan. What? The church? Dapat na. Am I right? Hello? What the Bible prescribe? Lihat pa sa ako. In the day of prosperity, be joyful, but in the day of adversity, consider. Kaya pag-prepare mo ko ito sa the day of prosperity, siyempre, makakuha naman nila siya. Dapat unta, ang opposite sa joyful, ang gamiton ni Solomon. In the day of prosperity, be joyful. In the day of adversity, be sorrowful. Pero naman nga consider ang iyang gigamit. Nga ba nga ano? Now, ang Hebrew word sa consider is ra'a. Ganina ang adversity is ra. Dugang nag-i-h ra. Sa inyo ano? That is to see, look, kinakot mawala din yun. Inspect, perceive, observe, consider, to look at, to give attention to discern, and to distinguish. Manibisik niya po niya. Siya na, sa panahon, sa kagulanan, sa kalistanan, siya na, sisahat, sa mga bindisiya, nakasabot ko sa inspect, perceive, observe, consider. Naku, ang pinakaduol mag-ibis pamalandong. Kasabot mo ta pamalandong, right? Bindisiya, siya ito. Sa'yo mag-ulo. Punta ko, sa'yo mo siya, mag-ulo pamalandong. Sa silikano. May lain ang gayalit. Pag una-una, pamalandong mo gina. Dili nga pamalandong. Dili tanduman. So, dili opposite sa rejoice. Dili pa, na to. Because ang normal na itong reaction, diya sa panahon sa Kristiyano, is mula nung magpagkagulo ka, gagalain ang ito ang pamati, gadispirta, and then, say, palit na sa Ginoo. May mga tao na mamuduol sila, padamo sila sa Ginoo, palayo na Ginoo. Pero, Igsoon, amo na ako na nato, naroon sa katakan, ito sa Africa sa Ginoo. That is to think through, to moreover, to reflect, deliberate, to contemplate, to take into account, to ponder, to chew over, to weigh out, to study, to cogitate, to ruminate.
Naya ang punto sa gingon ni Solomon. In the day of adversity, dili ka dapat magbulbul sa Ginoo, dili ka dapat nga mahibubos sa Ginoo, dili ka dapat nga kung ano ka naman mo blame sa uban. Ang gingon ni Solomon is consider. Pamalandungi. Paguna-una. Masinsaha. Nga naman, tingali na yung mensahe at linamudya sa ito. Am I right? Nako. So man, naturally is opposed to consideration of sometimes sa Bible. Tinood na siya. Nga dili tanang tao na naa sa adversity na malandong. Sa Bible, in the book of Deuteronomy, matubad ni Moses on that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end. Galing sa wala pa mabiyak si Moses, sa diha wala pa sa gikuha sa Ginoo, ang iyahag yung wish nga to sa mga katao sa mga Israelites. Na unta makakatun sila sa mga panghitabo sila kinabuhi dito sa wilderness. Ano naman? Dagan kayo mga leksyon nga gitudlo ang Ginoo sa diha nagbaklay sila sa kalingawan. Pero nakita ni Moses na taliwala ni adto nga tanan ang mga Israelites dili kabalo mo malanong. Sometimes murag kita ba? No. Nanay minsan ang Ginoo wala lang gihapon sa ato. Try to imagine mo sa dili. Ano ba? Tanawa ka rin yung mga tao kanang na-edisyon kasi iba tag na-edisyon doon. Tama? Panalitan ba? Kung nakasakit na ka sa imong paga o nakasakit na ka sa imong kidney tungkol sa imong bisyo, sige na kabalik-balik sa hospital. Pero kamatay mo sa mga tao. Isang nadaot na ang paga, nadaot na ang kidney, nadaot na ang ito, nadaot dito. Padayon ng gihapon. Akong uyuan sa side sa akong mama, kung anak yun, grabe sa kung sa ako na lang tambag ni Papa, sa una kay halos mga iso ni Mama, diha gadagmok sa mga mga pagmangkon sa akuan. Kung na lang, gipapuyot na mo sa mga balay dito sa kalubian, kay para lang yun na kanang makaplastal sila. Tuod man, puyot dito. Sige, atimanon namin yun ang akuan, and then ang lubi, atimanon, makapananong mo niya, mananong mo pang isod sa diha, basta kay, hindi namin mga yubahin. Para dito, mahiluan kabalo mo bariyo, kailatan na, di ba? Ano, hilo ko nang ka, dagan ko ang kibig pa dito. Kapilan ko, gasto ka o dugo, kay tungkol sa diha na bisyo, pero mamasya ka. Kapilan nagidala ko hospital, tungkol sa diha na bisyo. Lagi hapon. Oh, that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end. Mutasa pa ako drugs. May nag-drugs ito. Manang ito itong mag-iso mga drugs. Ano na ito? Ang mga naasaan ng addiction. Masakpan, iso, paglawas, balik lagi hapon. Or, dili ka sa ito mga ito nga, grabe, hindi hapon maliksyon. Kung ano yung ingon ni Solomon, in the day of adversity, consider. Muna naman ito ang presidente, ingon siya na, ayun, dili na mag-consider ang tao. Ang solusyon na bakit? Eh nasa kayo, si Duterte, ingabi sa kung saan mo wali, di ba? Balik mo gihapon na, muna ikuloon na lang. That's the real. Matubal ni Isaiah, the ox knows its owner and the donkey its master's crib, but Israel does not know. My people do not consider. Dili lang si Moses ang nagreklamo sa mga Israelites. Bisan sa panahon ni Isaiah, isa nga akong magkatawan, dili kabalong maghuna-huna, dili kabalong mamalandong, kagahit bagayong ulo, kaya wala po ulo mo. The truth. Man naturally is opposed to consideration. Ganit. Tulog ka sa Sunday, di ba? Ang wali ko sa hagan.
duha kay gayon may gigamit gibalik-balik ni Hagay o sa Ginoo through kang prophet Hagay ang word na consider. Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways, pamalandungi ang imong mga dalan. Again, in verse 7, og hapon na ang kuan ni Hagay. Ngadto sa mga Israelites na wala nakahinuklog, wala nakamatngon sa ilang mga binuhatan diya sa Ginoo. In the day of adversity, consider. Sa panahon sa kadagaya, bakit mag-imbay na panahon sa kalisdanan, sa panahon sa kalisod, papanandong. Ibasin ang kalisod na magabot sa to ang kalisdanan, magabot sa to ato ang tinuyuan. Afflictions often produce considerations. Although, naamang yun, dili masiguro tanan, na ipipila, thousands of had to bless God that ever they were afflicted. Ang anong iko na ako nga thousands? Because ang ato sa ginadawat ang magasin sa una sa InTouch. Yan, narinig ko sa magasin. Mga testimony sa mga tao na kanong nakahimaman sa Ginoo. Ug kasagara, daghan kay mga testimony nga sa diha nga naa sila sa hospital, sa diha nga kanang murag bedridden sila. Diha nila mahinumduman tong mga gina-share sa ilaha. Try to imagine, ug mo nga usa na sa mga nakadasig sa kuha sa unang mga museum, mga bahala, buhatag lang katong mga leaflets, mga tracts, mga basahon. Because naay mga testimony, nga una ang primero, labay rato nila, hindi nila basahon. Pero sa dihang mabitrin sila, makinunom sila, o makita ito nila, umoto yung naka-able sa ilaha, diha sa pagduol sa Ginoo. Muna nga, sometimes, naging maayo na pagkitabo ang adversity. Hindi lang siguro itong wala sa Ginoo, bisan sa ito ang naa sa Ginoo. Right? Now, what should we especially consider? Kung sabi dapat natong pangaladuhan exam in the day of adversity. Una, all our sorrows are the result of sin. Generally, musugot ang sa dili, ang tanan nato nga kagulanan ng exam, resulta sa sala. Dili na po na siya because nagsulod ang kalisdanan niining kalibutan sa diha nakasala sa Adam si. Without that, mato siya pinakasugod. Kaya kung wala to, wala minutan ng adversity, mga kagulaanan, mga kalisdanan, mga pagsulay, mga problema, wala kung na din sa to. So pinaka root cause is ang sala because it introduces all the evils which surrounded us. Ang sala mo pasiugda niya ng tanan, and we do not trace suffering to its rise unless we follow it up to the fountain of our sins. Tanan nga matang sa balatian kanang COVID, resulta rin sa tao. Right? Resulta sa sala ni Adam and Eve o resulta sa sala sa tao karon nga hakog kayo nga gusto na kumita. Kaya makauna o produce o vaccine billionaire. Right? Kapila bay order sa mga nasod kada. So ang company nga makaproduce, mag-raise ang mga pharmaceuticals pag-produce o vaccine. Nga naman, pag ikaw ang makauna dito, imagine ang kada nasod, pagpila ka volume ang ilang orderon oh, dapat tayo. Right? So daghang mabilionaryo tumuda na. But all it starts diha sa ito ang unang ginikanan. And all our sufferings are under the control of God. Hello? Unsay dapat nato pangaladuan igsoon? Nga tanan nato mapag-antos kainin ba under sa control sa Ginoo. Hindi ko masayap si Rap Mahonay o katong iyang partner sa una siya na kung ibutang na sa Ginoo sa oven, siya may naghawid sa thermostat. Am I right? Kung ibutang ka sa Ginoo sa oven, sa mga pagsulay, so ayaw kabalaka, kaya ang Ginoo mo naghawid sa thermostat. Kailan thermostat, am I right? No. Matod pa niya sa Bible, in Isaiah 45:7, I form the light and create darkness, I make peace, create calamity, I the Lord do all these things. Kung di man na nato, madili lang ang kahayag ang ibuhat sa Ginoo.
Siya may nagbuhat sa kahayag, siya may nag-umol sa kangit-ngit, siya may naghimo sa kalinaw, o siya may nagbuhat sa kalamidad. Can't imagine. Usahay, may tao na ang kalamidad, may pagsulay sa Ginoo, kung sa din na. Ano ito kung si Satanas makakreate o calamity? Makakreate ba o bagyo si Satanas? Hindi ko sure. Pero ako i-prepare nga, i-prepare nga wali nga pag-news. Nabasa nga ko sa nga kwat na-intrigue ko katong sa kinsa ni nga author. Ako pa itong elaborate. Matod pa niya, that demons cannot swim. Ano mo nyo ko nang hindi makalamoy? Gusto na ako. Sure ba? Wala siya mga reference nga kwat ko sa lihat na ako. Pero ang akong buwan magulis, sa Satanas makakreate ba siya o bagyo makakreate ba siya o mga tornado makakreate ba siya lino? Matod para sa kwan niya siya na I form the light and I create darkness, I make peace and I create calamity. Ang Ginoo may magbuhat o kalamidad yung song. That means, mabahaan ta, masunugat ta, ang sa din na, hikap sa Ginoo. Kung tingnan ma-relate nato na sa gingon ni Paul sa Thessalonica, siya in everything give thanks. Sa tanang butang pasalamati ang Ginoo. Kaya kung nakatulahuna ang prosperity lang magigikan sa Ginoo, wala labot ang adversity, saan niyo magpasalamat sa Ginoo sa panahon sa adversity? Kung una-una ulit mong adil tugikan sa Ginoo. Right? In the church. Now, again, so balikan natin si Job. Ultima niya ang comment ni Job na ito siyang asawa. But he said to her, you speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God, and shall we not accept adversity? Sa diha nga namatay ang mga anak ni Job, yung mga hayupan, gipangkawat, nasurog lang pala sa patong mga nanahitabo sila. Napuno ang mga balay kay Gabriano. Ito. Kasi niya nagkasakit si Job na hindi na siya makahigda. Tarong kay napuno na sa hubag ng lawas at naingon ng asawa. Ano mo, Job? Tugluha ang Ginoo. Matay na lang ka. Saan ito yung sa awa? Naingon na. Muli, ang comment niyo kasi nga, makadawat pa lang tao, maayo gikan sa Ginoo, dili pa rin tayo makadawat o adversity. Ang punto na ito, because sometimes, kasi one-sided ka sa kawali the other Sunday. Yung mga nga sa panahon sa kadagaya mag-rejoice na, what about sa adversity? Wala nag-ingon ang Bible nga magkaguulta. Right? Ang ingon sa Bible is pamalandong pamalandong, pag-una-una. Dili nga, because negative ang kuha niya sa mga asawa ni Job, kung sa masulong reason ng putang talan. Kasi pangalanan na ito anak sa asawa ni Job. Right? Isa nga makadawat lang bata o maayo gika sa Ginoo, din bata makadawat o kalisdanan. That means nga ang adversity kabahin sa plano sa Ginoo sa pagkinabuhi. Kung naadiha nakatuan si Job, nakapuntos. Right? Nga naman, nasayon siya nakatutanan nga panghitabo sa iyang kinabuhi, gikan sa wala gi-blame ni Job si Satanas. Wala niya gi-blame. Although nag-question siya sa Ginoo, pero never siya niya i-ascribe na ito sa demonyo. Diha sa kaigsoon, siguro sa ko. Gaman lang mga kamaturan. Naipipila ka mga kamaturan ako na doon about sa itong adversity. Ngayon yung Bible, matupad ni Solomon, in the day of adversity, consider. Anong mamalandong ta? Because God sees all. Wala'y pangitabo sa itong kinabuhi nga wala nakita sa Ginoo. Kung nakita niya, di ba ang ingon sa Bible, nga wala'y usa ka langgam nga mahulog nga wala makita sa Ginoo. Pila ka langgam nga nakita nga nahulog? Hey! O wala'y usa ka buhok sa itong ulo nga nagputi, na wala nakita sa Ginoo.
Matod pa ni Ginoo Jesus, even the very hairs of your head are all numbered. Nakita sa Ginoo ang matag buhok nga nitulok diha sa atong ulo, o nakita sa Ginoo ang matag buhok nga natagak diha sa atong ulo. Kita ka. O pagpanuday mo nakita mo. Nakuha na to. God sees all. Ang punto na ito, Igsoon, nga wala'y pangitabo sa ito ang kinabuhi, nga wala makita sa Ginoo. Ikaduha, God watches all. Ginalantaw sa Ginoo ang tanang pangitabo. Yan ang kalibutan. Right? Wala'y butang nga wala nalantawan sa Ginoo. Motong sa karta na ito, sa kinsa ng kwan, siya nga, utabo tayo lalong sa dagat, na itong Ginoo, itong uban. Wala tayo kataguan ng Igsoon. God watches all and appoints all. Siya mo, kumoto itong gikuan ganina, siya mo nagbuhat sa kahayag, siya mo nagbuhat sa kangit-ngit. Wala butang ng kalibutan na wala gikuan diya sa Ginoo. Matag higayon nga nagalakaw ta, natulog ta, isa kung saan ang nabat, kita na diya sa Ginoo, and God permits all. Especially sa to ang mga anak sa Ginoo, wala butang nga wala niya gitugunan. Nga naman, wala diba, kanang sa to ang kinabuhi Igsoon. Usahay mo yung kanang dito nato tinuyuan, ito mga accident ito. Pero ang usa nga ako ang una-unang Igsoon, nga kung nahitabo na diha sa ato ay dahil mag-i-appoint na sa Ginoo o yahan ang itugutan. Right? So, our adversities are for the most useful purposes. O muna na naman bang mga Kristiyana sa itong kinabuhi na ay maayo na butang pananana. Especially sa itong mga Christians, matupa sa Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. Sa tanan na higugma sa Ginoo. Sa nung sa butang hitabo sa ito, para sa ito ang karihan. A sickness requires medicine, the child requires correction, the gold requires refining. Our souls can only be disciplined for a better world by adversities. Ano yung kalibutan na musugot ka sa dili, kinahanglan nato na muagi o mga kalisdanan para na ma-refine, para na mahasa ta, para na makakapon ta, para na maghamdong ta. Kabahin na siya sa ito ang pinabuhi. And our adversities are mercifully listened. Di man na ito, mabalik ko sa akong gikuan ganina. Kung ang Ginoo nagbutang sa imuha sa pagsulay, sa oven sa pagsulay, siya may naghawid sa thermostat. Sa iyang saad sa Korinto, siya nga, dili ka niya hatagan ng pagsulay na dili niyo mo kaya. Everything that i-allow sa Ginoo sa ito, kaya nato mo na makasalig ta na sa panahon sa kalisdanan, dili ta pasagdan sa Ginoo na our seasons of adversity are of limited duration. Anong limited? Although limited ito sa siya nga, in the day of prosperity, rejoice, in the day of adversity, consider. Muna nyo, kadabang na ay kahumanan, na ay katapusan ang tanang pagsulay sa atong kinabuhi. I don't know kung nakabasa mo pangitabo sa Bible nga ang pagsulay wala natapos. So, kung wala natapos, imong kinabuhi natapos. Tapos kaya pagsulay, di ba? Ang punto na Igsoon, na katong lingon ni Hope na kinabuhi sa tao mubura. Umuha pa na ang ato kasaligan Igsoon. So, bisan unsa nga pagsulay, magabot sa ato ang kinabuhi. Muna nga, unsa man ang ato bangon ato sa bag-o nga strain sa COVID, or mag-worse man nga mag-worse. Ganun, sa ato dili ta dapat magpanik, dili ta dapat nga sa nato magkamalaka ng mga tao nga kuan nasayod ang Ginoo anak tanan. Am I right? Tama ba? Dili isa kay makakuan din nagtuulog ka na nakuratan ang Ginoo. May nigawas bagong strain. Kita makuratan sa Ginoo, nakuratan ba ang Ginoo man ba? Kasi napailain nga mutation na mahitabuan na.
Never nga makuratan ang Ginoo sa unsa ang magagawas nga bag-o niya kalibutan. Umuna nga in the day of adversity, consider. So, for our conclusion, hindi na kalibutan, this world is a state of mixture. Sa ito ang reference in the day of prosperity, rejoice in the day of adversity. Sa consider. So, kini nga kalibutan dapit sa mixture. Joy and sorrow, health and pain, light and darkness. Right? Now, sa impyerno igsoon, here is the region of unmixed event. Ang impyerno, walay mixture dito. Tanan init, walay bugnaw. Hello? Hindi ko may bugnaw. Dito magtapok ang mga... Tama ba? There is all night, all darkness, all woe, all despair. Sa testimony ni kita itong hindi ko sa una. Nato'y gihatag itong kwa sa una nga katong ginala sa Ginoo dito sa hill. Ini siya na walay segundo sa impyerno nga linaw. Tanan nga segundo, puro sakit sa mga tao ang imuhang nadunggan, mga sakit sa pagpapalika, sa kasakit. Walay segundo nga bugnaw dito, walay segundo nga walay pain. Here is the region of unmixed torture. Right? No. And heaven is a world of unmixed happiness. They have life, joy. Ano na to? Kanila nga kalibutan, nga nangay mixture. Sa duha nga atuan sa tao, sa langit o sa impyerno, parehas dito nga walay mixture. Umuna ang dapat natong naunahon. Dapat natong pamalandungan. Right? Hello? Because ang atong mag-decide kung asa tamo ato is karon ng panahon ng sunod. Umuna siya ang dapat pamalandungan. In the day of adversity, consider. Sa panahon sa Kristiyanan, maghuna-huna ka. Kibasan gipahinumduman ka sa Ginoo nga diliko ka na, nagpalayo ka na. To consider the end of life is to prepare for this world of blessedness. Ang dapat atong pamalandungan ng sunod. Karon ta dapat mamalandong. Sa langit, wala na kay panahon ng malandong. Enjoy ka na dito. Sa impyerno, wala ka na panahon ng malandong kay nag-antos ka na dito. Kanila ang kalibutan na pwede tang malandong. Shall we all stand?